Ahlan guys! Ito pala yung ganap ko ngayong araw at ipapakita ko sa inyo kung paano ko magluto ng matchboos chicken. So marami tayong mga paraan kung paano gumawa or magluto ng mga Arabic food. Dahil nga Friday ngayon at family day ng mga Arabo, magluluto ako ngayon guys ng national dish nila dito and walang iba kundi ang matchboos chicken. At bago nga ako umakyat kagabi, inilabas ko na yung 3 manok sa freezer para naman pagising ko ng umaga ay ma-defrost na ito agad-agad at malinisan ko na. Pag ganito guys na may kainan dito sa bahay ng amo ko, talagang minamanage ko yung oras ko kasi hindi pwedeng minamadali yung pagluluto ng mga pagkain dito guys, lalo na't may mga bisita nga kami kasi gusto ko talaga pag tuwing nandito sila or kahit walang bisita guys, basta ang mailuto kong mga pagkain sa mga amo ko is mas sasarap. Ang dami pa kasing orasyon ng mga pagkain nila dito guys, so joke lang. Pagkatapos ko nga malinisan itong mga manok guys, sa isang jidder naman, naglagay na ako dito ng maraming tubig, mga 1 drum lang naman, oy keme. At pagkatapos niyan ay pinakulo ko na pala guys, at nung kumulo na nga itong ating tubig, naglagay na ako dito ng bawang sibuyas and mga spices guys na tinatawag ng traditional spices and chicken powder at pagkatapos isang sakong asin. At isinunod ko naman tong manok. Pwede naman to guys is 1 whole chicken, hindi nyo na i-cut. Pero sa akin kasi is mas prefer ko tong kinakat ang manok. And pakuluan lang natin yan guys is ng mga 45 minutes to 1 hour. Alam nyo ba, i-share ko lang sa inyo ha, mag-6 na taon na ako dito sa bahay ng amo ko. Pero ni minsan guys is never talaga yung pumunta sa kusina itong amo kong babae para kaming dalawa magluto. Hindi yan nangyari guys, is malabog mangyari. At buti na lang talaga, fast learner itong kadama nila. At nagbabad na rin pala ako guys ng 4 cups ng basmati rice and i-remove lang natin yung tubig at isasalang na natin yung guys sa isang jigger. So ang gagamitin natin pang sabaw nitong ating basmati rice guys ay yung sabaw na galing sa manok na pinakuluan natin kanina kasi mas masarap yun guys, mas malasa, pero yan talaga yung way ng pagluluto ng matchboos chicken dito. And meron tayong kanya-kanyang paraan, iwan ko lang sa iba ha. At pagkatapos yan, lutuin lang natin to hanggang sa mawala yung tubig. At kanina pala ay nagbabad na ako ng saffron sa rose water at inilagay ko na nga dyan sa ating kanin at binudburan ko pala yan ng hale powder or yung cardamom powder. At gumawa na rin pala ako ng toppings yan guys, like onion, zabib or yung pasas, at pagkatapos ay yung brown lentil. So paborito yan nila guys, and ilagay lang natin to sa gilid ng kanin and takpan natin yan at hayaan lang natin nakasalang sa mahinang apoy. At habang nakasalang naman ang ating kanin, asikasuhin naman natin tong ating manok guys, at inilagay ko lang pala yan sa isang saniya. Ang gagawin natin dyan sa ating manok guys ay prituhin natin yan lahat. Total naman meron namang warag inab ngayon, kaya naman ay hindi nila masyadong mapapasin tong matchboos. For the kids lang talaga tong matchboos guys, and sa mga workers baka gusto din nila. And binudburan ko pala dyan ng cinnamon powder and hale powder or cardamom powder. Patapos naman ay ipinrito ko na ngayon guys lahat. So maraming nagbash dito sa aking kawali. So wala akong magagawa guys kasi 30 years na to dito sa bahay ng amo ko Baka ito pa yung dahilan kung itapon ko to. Baka ma-terminate ako nang wala sa oras Pala decision kayo masyado ha. So kayo na lang kayo magkuskus yan. Tingnan natin kung kaya yung linisan. So anyway guys, at pagkatapos nga maprito natin tong manok ay ilagay natin to sa ibabaw ng kanin habang nakasalang pa rin tong ating kanin guys ha. And then takpan natin yan and isa lang natin sa mga 15 minutes lang. And after 15 minutes ay okay na nga itong ating matchboos chicken guys, and i-transfer na natin to sa saniya. Pero tanggalin muna natin itong mga toppings niya guys para hindi tayo mahirapan. So kaya pala nilalagay itong toppings sa ibabaw ng kanin guys, and itong manok din nilalagay sa kanin habang nakasalang is para ma-absorb nyo yung lasa and amoy doon sa kanin guys, at isa ito sa nagpapasarap sa ating matchboos. I swear, pagdating talaga sa matchboos dito guys ay hindi ko talaga pwedeng baguhin ang luto kasi ito talaga yung nakasanayan nila, mga amo ko, mga anak nila and kamag-anak nila guys, ganito talaga ang way ng pagluto. So baka na naman may magsabi dyan na uy biryani yan, uy ano ganito yan. Iisa lang po talaga guys ang matchboos and kabsa, iisa lang yan sila pero may iba't ibang way yan kung paano lutuin. Unlike yan sa Saudi. Ang Saudi talaga guys I've been there for 3 years, so magkaiba talaga yung luto nila guys, and yes, alam ko yan at subok ko yan. At naman tayo may kanya-kanyang opinion kaya naman saludo ako sa mga kapwa ako content creator na nag-a-upload ng mga ano nila guys, yung mga luto serye nila, and isa din ako sa nakakakuha ng mga idea. Yes, malaking tulong talaga yun guys, at ready to serve na nga itong ating matchboos chicken guys, and pag matchboos ay hindi pwedeng mawala itong dakus. Yes, masarap din yung dakus
sauce guys and ang salata ko pala ngayong araw ay fattoush and beetroot salad. So itong fattoush guys, ito yung sinasabi kong depes roman and ito yung sumac. So, ipapakita ko na sa inyo sa mga nagtatanong dyan. So yan guys, pinakita ko na ha. And ang una ko palang ginagawa dyan ay naglagay ako dyan ng olive oil, lemon juice, depes roman, and then isang pirasong bawang and sumac powder, salt and pepper to taste, and imekos-mekos yan natin guys. So ganyan na siya kadali at memorize ko na guys kasi ito yung request ng amo ko ngayon. So pag nag-request yung amo ko guys ng salata shorba, ibig sabihin ay ano nila, mas prefer nilang kainin at nasarapan. O di ba sana all nasarapan? So i-combine na natin yan guys dito sa ating nagawa kaninang salata. So sinit aside ko pa lang, maaga ko pa lang guys nagawa to, gawa ng nasabi ko nga sa inyo na ang dami kong ginawa ngayong araw. And ililipat natin yan dito guys sa ating lagyanan ng salata para naman kahit papano ay maganda yung pag-serve natin ng ating salata. May presentation ba, kumbaga ganon. So nagprito lang ako dyan ng Arabic bread guys na may hugis puso, star, and hindi ko alam ano yung isa, basta meron siyang presentation, ika nga. At alam nyo ba guys natutuwa din ako sa mga amo ko pag meron akong mga ginagawang harakat, kumbaga na tinatawag nila, natutuwa at na-appreciate nila yun guys kaya naman ay nakakataba ng puso kahit papano ganon. So ito namang beet salad guys naglagay lang ako dyan ng parsley, feta cheese, and yung sauce naman niya ay olive oil, lemon juice, salt and pepper. So ganun lang kadali guys and first time ko palang ginawa to and alam kong masasarapan yung amo ko kasi mahilig sila sa beet dito and inilipat ko na rin dito sa ating lagyanan ng salata guys and nilagyan ko lang pala yan ng walnuts. Optional lang naman pero mas masarap siya guys pag merong walnut toppings niya. Yes, ganyan lang siya guys ganyan lang kadali and hindi pala madali guys ang dami ko palang ginawa and sobrang busy ko. So yun lang, kalas.